Bye-bye. Carmelo Rato. Wala pero akong kuya. Daming nag-apply pumunta Korea. Dalawang Koreano. Dalawang Koreano yan. Daming tao. Daming gustong pumunta ng Korea. Huwag po kita ang farmer niya blandi. Sunog na sa kain eh. Huwag po kita ang farmer niya nakakuha. Eyelash extension. Saan po ka Manila eh? Napadesilita niya. Ha? Ako na niya. Ako masabuti niya. Ako ibalik din ako niya. Ako process na mo kinaman. Kung ako paling process na buhat mo sa investigation sa resort, wala ko nakita niya na kamadaan ko ito. Di ka kamadaan ko ito. Una nga, i-initiate yun yung magandang mo yung orientation ninyo. Kaya, maka-undergo mo mo ka ng training. Tungkol kayo, hindi ka naman ka ng full time, mamatay ikong panahon. Mamatay ikong panahon na magandang makikita ng mga trainings na klase sa papel. Pero may ito, ako sa sakit na required na dapat na mo apply kato na may passport daan. Ano may passport daan? Ipila sa record sila may passport daan. Okay. Hindi may gusto nga alam pag mo process kay kabalo mo na yung nanay nga trabaho yan, igamintay na na-investigation niya o cancel pasok mo niyo. Ito, required na mo na dapat na yung passport daan. So, magyakap ko yata sa instructor, no? Si Mr. Choi. At ako pa ka si Mr. Choi. Kung namin, kanya si Mr. Choi, usali siya ka, military, bantay-bantay. O sa ka military, retired sa Korea. Dugay na rin siya sa Pilipinas. 17 years na siya sa Philippines. Meron tuyong-tuyong. So, ako muna ang pag-iay ko na wala ako na may imasangkan pang
안녕하세요. 만나서 반갑습니다. I am very happy to meet you. 만나서 반갑습니다. 여수 사랑해요. 여수 사랑해요. 고령 가고 싶어요. 고령 가고 싶어요. Jangan. Sila rin nakasabot. I am a teacher. Korean Daddy Language. I'm very happy to see everybody. And this kind of program, a long time processing. We have a very good mayor. Mayor very hard work for this kind of seasonal work program, making MOU with Korea local government. Almost 1.5 years trying to this one. So I don't contact another mayor, but some mayor no more concern about this one. Because they want to think their own job, not thinking about all the family. And then this woman is the mayor, he already thinking about the Ubai people. That's why I very respect Ubai mayor. And then you everybody know also he is a very good man. And then during the education time, I teach you any kind of Korean culture, Korean history, Korean manner, and then Korean Vedic language. This is for you because postcards go Korea, but they have the problem. Main problem is no more education, and then they very difficult because even though don't know about any kind of Korean language, the basic language. That's why they cannot explain their own problem. So I teach you. If you have no problem, how to solve, how to explain your opinion. That's why this one is for you. So I hope all of you attend well and then get the certificate about this Korean language education program. This education program, if you continue working in Korea, is very useful for you. Any other company also, if you already educated in Korean basic language code, they like you very much. So you can easily apply the good job in Korea. So my main purpose is you all other to learn in Korea. So more easy the conversation and easy explain your problem. This is my main purpose. And then I am also one of the Ubai person. I live in the Titinan Island. Here Ubai, I live in more than 7 years. I am the retirement after I am only rest in the house. But I have the news, this kind of program they have. That's why I contact with Korea. So I want to help these Ubai people. Especially I respect the mayor. So then I told the mayor, can I help you? I can help the Ubai people seasonal worker. That's why I teach them about basic Korean language. That's why I joined this one. So every people during the education time,
excited with you. Thank you very much. And then I introduce to everybody. This man is my boss in K-Global. He is the one of the take care all of you in Korea. Because he is very many work in Korea for you. So he talk to me. Please you teach well. This is the world of my seasonal worker. So I am one of the K-Global manager this time. So I tell my boss, please come here. My applicant want to see you. You are who is the main help this kind of program, especially the education program. So I introduce you my boss, name is Kino-san. Okay? Thank you. Nice to meet you. Your Korean language no. I am English no. Sensei. Okay? Don't worry. Okay? Thank you. Thank you very much. Congratulations. With education, everything will be good, and we hope that we cannot deliver this one just one time in one day. That is why we have this long term, and for you to be able also to manage ang discipline sa ang ato lawas. Kay if karon mag-medical na, larga-nurse na, diba? What if not ready pa na yung ating body? So that is also the point of having education. So next is Korean culture. So different ilang cultures, no? Different ilang cultures. Because I'm working with sir. Different ilang cultures. So it's on us. It's because we needed this job. So we have to adjust. Not only adjust, but accept. And at the same time, work with it. So how will we know about their culture if what my education? So culture and tradition also will be tackling in our education. So as I said, not only basic education. Mga katong mga nice certificate, they are still obliged. They're still obliged to undergo education. Okay? We are not focusing here in just one. We're focusing in all settings. Okay? So, and next is customs and law. Still with video for only one day. And next is work experience in Korea as seasonal workers. So, po, our first batch na Nicaragua, this coming March, they will end. So, they still have a chance to go back, but they cannot go back without education also. So we will invite them to share their experience, diba? To share their experience, to tell everything positive or negative. 6 months naman sila, no? Then, so Hindi nila, umurin niyo sila. we can see that this batch is very lucky. Very lucky batch because everything will be na-adjust step and step. Diba? So, so that all will gonna be everything that I said will be one by one, follow that one. And the next is our certificate of completion. So we will also have a recognition, right? Simple celebration also. But we're not wearing polka.
will finish another after that, but we will go to divide it. That day na po tayo divide, and then we're gonna make a leader to record everything. So we will only provide the flows during our education and physical fitness test. So at that day, please bring your extra t-shirt, water, food, gano'n, ingatan. So mag-wear lang po tayo safety shoes, our shoes. So slippers, not allowed. So wear shorts. Hey guys, magandang hapon. Patid muna namin yung ano, mga labahin, nilabahan ni Yashil guys. Sideline ako kay Erica guys, tagalaban niya. Wala kasing ano sa tapon eh, wala tubig. Yan. Sideline. Sideline guys ba? Yes, na buti naman at maganda ang panahon kanina. Mainit, kaya natuyo agad. Pero yun nga, mula naman ngayon. Balik na naman sa basa yung daanan. Mano yung lagi yung ulan tuwing hapon. Bumabalik-balik. Amo na nagpistahan. Ang piyesta na to. Pero okay na yung daanan natin. Tambakan na guys. Medyo okay na konti. Hindi kaya noong ano, karaan. Daraan. Medyo makakalabas na talaga tayo ng maayos. Hindi na magtutulak. Yung mga bato-bato. Matupudhan. Padong awas. Ibutangan. Ano araw di ataman? Ataman na itong may tungkunan. Lagi. So, yun nga guys, yung ano nangyari kanina sa orientation. Dahil sa first batch, daming mga umuwi. Hindi sanay sa trabaho kaya napilitang umuwi. Kaya ngayon, ang second batch, isasalang na nila sa ano, Third batch. mga physical na ano, tawag yan, physical na assessment ba, at saka dadaan na rin sa ng pag-aaral ng Korean language. Yung nakaraan kasi daw medyo yung iba hindi nakaano doon, hindi masyadong higpit yung ano nila, madalian daw kasi yun eh. Kaya yung iba hindi nakatagal sa 100 yata, mahigit 100, 30 mahigit yung umuwi. Kaya sayang yung ano na ano nila pag-alis. Yung iba nga hindi nakatagal, 3 araw lang umuwi na. Yung iba 1 linggo, yung iba 1 buwan. Hindi nakatagal sa trabaho kaya pinahigpit na nila ngayon yung second batch. Katagin. Makayanin mo. Gano'n kung makatak. Dito naman tayo. Kawan, kayanin mo han. Dito naman tayo. Sanay tayo sa trabaho eh. Ang problema lang yung klima. Lima. Malamig daw kasi dun eh. Yung ewan ko. Pero kakayanin yun. Kasi mo na yung pag-aaral ko pa. Ay, yan! Sarap na, oy! Okay, ito nakapag-ipso. Yun, dulas dun ah. Ano man to? Kasi napatad yung ano dun, yung natambak. Bakit? Pero yung dun lang banda, dito maayos na. Sa January 17, babalik ulit kami doon para sa ano, ng orientation sa fitness natin, fitness health. Isasalang tayo doon sa mga gaya pa rin nung ano, pag-apply ko ng Taiwan. Merong mga physical fitness na ano nila, required. Pabubuhatin ka ng ano, sako,
Kakaya mo bang magbuhat ng 25 kilos? Ganon. Pabalik-balik. Pero dyan sa ano daw, gym, ganun din sa dati, sa venue kanina. Paano lang nila papush-upin, tapos patakbuhin. Kaya lang din naman yun, dali lang yun. Saka ang ano doon, bali 3 days ang ano nila sa pag-aaral sa Korean language. Friday, Saturday at saka Sunday. Pero tigka 3 oras lang guys. 3 hours per ano, session. So ilang ano ba yun? Mga abot ng 6 na buwan. Tagal-tagal din kasi sa isang linggo 3 araw. 3 araw lang. Tapos tigka 3 oras lang yung ano nila. Tapos ang kailangan doon, matutunan mo natin mag-communicate sa Korean language. Meron nga doon eh, mga ilan ba yan sila, mga 6. Tapos na silang ano sa kumuha ng certificate sa Korean language. Sila yung na ano, sila yung pinausap doon sa Koreano. Kakaintindihan din naman sila. Magaling sila mga ano guys. Magaling sila mag ano lang conversation nila. Para pa rin silang mga Japanese ang ilang culture. Panayang yango ba? Tango. Yango. O pag nagsasalita pala dun, panayang tango guys. Sinabi mo magandang umaga, ganun ba? Magandang umaga, parang ganun. Thank you. Japanese din ba? Parang pag Japanese culture, parang ilang kuhan. Kaya lang, ang ano doon, hindi na gaya noong first batch na sagot ng gobyerno yung gastos. Ngayon eh hindi, sarili na. Sariling gastos na sa pag-aaral ng Korean language guys. Pero hindi naman basta-basta sisingilin agad nila. Kapag parang ano lang yata, paunti-unti lang yung pag ano siguro. Hindi sa kung ilang buwan na bang ano. Parang ganun siguro ang magbigayan. Or by season siguro. Hindi pa naman kasi naipaliwanag na maayos kanina. Ano lang yung ang pinag-usapan lang kanina guys, yung tungkol sa first batch. Ay, mas Kamel. Nang tayo nakalabas pa sa ano, highway yun nga, kasi daming reklamo sa first batch. Yung iba nagsasampa ng kaso kasi may mga nangyaring deduction. Kasi yung iba medyo na ano sa mga physical harassment daw, medyo may na ano doon sa ilang mga trabahante na sinasaktan daw ng mga employer. Yun, under ano pa man, investigation, or baka re-raison lang nila yun para makauwi. Hindi siguro sanay sa trabaho guys, kaya umuwi. Dadaan na talaga sa ano nila, kailangan makakuha ka na ng certificate
nagpapadala sa Korea. Eh, yung nag-attend dun, mga abot lang yata yun, mga 200. Pero meron pa naman silang ano din dito sa Trinidad. Yung mga lahat na nagpunta dun guys, puro taga dito lang yan sa Ubay. Kasi priority ng mayor dito, kailangan taga dito talaga sa Ubay. Kasi ang hinahanap nila, bago ka ano dun sa lahat ng mga napunta dun, kailangan may voters registration na taga dito talaga sa Ubay. At saka passport, yan lang dalawang hinahanap nila. Marami may mga classmate pa nga ako dun eh. Gusto niya mag-Korea. Kasi dinahan. Oh, nalit to. Talit to? Oo, kita mo. Kaklase ko sa elementary. Kaklase ko din sa high school guys. Babalak din mag-Korea. Alis kami lang katulog ah. Wala na to ganina. Wala. Galit na. Tulog. Hindi ko tagal-tagal kasi 6 months. 6 months pa na ba yung aantayin natin kasi hindi kasi dire-diretso yung klase nila eh. 3 days lang, tas 3 hours. 3 oras sa kada session, kada pasok. Sa may ano dun, baka kalahati o ilan na yung maka 5 makatagal dun. Kasi yung iba halos kadalasan nandun eh, may mga trabaho. Tas yun na, priority din yung anak buhay. Alam mga pasok, mga absent ka na 3 araw or di kaya half day sa loob ng 3 araw, di malaking ano na din yun, kawalan. Kaya na lang kung pang night shift ang ano, trabaho. Pero marami talaga mga determinado mag-Korea. Abroad. Pero hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Dadaan din talaga sa butas ng karayom guys. Ganun naman talaga. Sakripisyo lang. Pero mas maganda doon kasi government to government. Iwas sa illegal recruiter guys. Kasi kung gusto mong umuwi, makakauwi ka talaga agad. Kasi kung sa ibang agency, naku, pababayaan ka na lang doon. Baka ipakulong ka pa doon pag umuwi ka. Kasi yung gastos, di mo pa na babawi. Tao lang lahat. Si Kathleen na. Oo. Marisa. Doon tayo guys sa Tapon. Ito na naman. Ha? Ayun, ano to kabuan? Ipang naog sa record. Posas kalabi. Buwan ko ma. Witsa. Buwan gali ko no. Laki na. Marisa. Oh. Itong naog. Recording ko. Buta na to. Drive muna tayo guys.